Aming Ama na nasa langit, maraming pong salamat sa araw na ito. Ikaw pong Diyos na aming pinuntahan. Ikaw pong Diyos na aming pinaglilingkuran. Sa puso namin inilagay mo, Panginoon, ang awit ng pagsamba. Hayaan mo, Panginoon, na sa araw na ito, patuloy ka naming mabigyan ng kaluguran. Magala ka sa amin. At hayaan mo ang bawat isa sa amin, sa aming paglilingkod ay magkaroon ng kapayapaan at maging ng kagalakan upang ang lahat ay maibigay mo namin na kung saan wala kaming iniisip kundi ikaw ay maparangalan, kundi ikaw ay mabigyan ng kagalakan. Patuloy kang naghahanap ng mga taong sasamba sa iyo, ng mga taong susunod sa iyong dakilang kalooban. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay makabilang sa mga taong hinahanap mo. Masumpungan mo sa aming Panginoon, sa aming mga puso, ang nag-uumapoy, Panginoon, namitiin na ikaw, Diyos, ay mabigyan ng kagalakan sa buhay po namin. Hayaan mo, dakilang Diyos, pagpalain ang iyong mga salita at dalangin din po namin tulad ng dati mong ginagawa ng lahat ng tumugon sa iyong dakilang panawagan ay patuloy, Panginoon, na magkaroon, O Diyos ng buhay, ang lahat ng kanilang mga panalangin makamit at maiuwi ng bawat isa sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga may sakit at karamdaman sa araw na ito na naririto, Panginoon, hayaan mo ng iyong kamay, patuloy silang hipuin. Tanggapin nila, Panginoon, dumaloy sa kanilang katawan. O Diyos, mula ulog ang talampakan ng iyong dakilang kapangyarihan. At hayaan mo, Panginoon, nang hindi kayang gawin ng tao sa buhay namin, ay mangyayari at maganap sa biyaya mo, Panginoon, sa aming lahat. Salamat po ng marami, inaangkin po namin ng tagumpay. Halina, Banal na Espiritu, patuloy kang mangusap. Halina, Espiritong buhay, patuloy kang kumilos. Halina, Panginoon, maramdaman namin ang iyong dakilang pagkapangyarihan. At inaangkin namin ang tagumpay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Diyos.
Samahan niyo po ako sa pagbabasa at kung wala naman, samahan niyo pa rin po ako sa pagbabasa at makikita natin ang Ebanghelyo ayon po kay San Mateo, Kabanata po ay 20, ang talata 1 hanggang 16. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, lumabas ng umagang-umagang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Na magkasundo na sila sa upa ng 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-ikasyam ng umaga at tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng maging kalaman ng hapon ay tumanggap ng tigisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, nanggalala nila kapag sila nagigit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, isang oras lang po gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kami nagpagalit, ang nakakakasuningit ng araw. Bakit naman po ninyo pinapare-pareho ang ubas sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang iyo at masasana. Maano kung ibig kong upahan ang lamunin ng tulad ng upang sa isa? Wala ko para manawin ang aking kaibigan sa kanya ko. O naibig ka lang sa aking pag-ibig ko. Kaya ang mahuli ay nauna at ang nauna ay mahuli. Brothers and sisters, pagpalain ng Panginoon Diyos ang kanyang mabuting balita. Praise the Lord. Hindi mo nga yung Panginoon. Lord, ang hirap magbasa, di ba? Mga kapatid. Di ba? Pero alam nyo, nahirapan ka man, ang Diyos ay madaling magbigay ng biyaya at pagpapala sa atin. Amen! No, mga kapatid. So, sige po, maaaring po tayong makaupo sa biyaya po ng Panginoon. Isa pong mabiyaya at pinagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. At tayo po ay makikinig ngayon. At naniniwala po tayo kung tayo po ay makikinig ng mainam, ng mabuti. At ang puso po natin ay gagawin po natin isang matabang lupa. No? Niwala po tayo na ibubuhos po ng Panginoon Diyos ang kanyang biyaya sa buhay po natin. Amen? At naniniwala naman ako, walang tatanggi sa biyaya ng Diyos. Sino po yung gustong pagpalain ng Panginoon sa araw na ito? Lahat po tayo. Yung mga nagtaas ng kamay, tiyak pagpapalain po ng Panginoon. Amen? So, handa na po ba kayo, mga kapatid? Na brothers and sisters, alam niyo po, napakaganda po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pakibasa niyo nga po yan.
Naniniwala po ba kayo dyan? Amen. Talaga? Kailan nyo naramdaman yan? Kailan nyo naramdaman na kayo ay mahalagang tao at sino ang nagparamdam sa inyo? Kailan nyo naramdaman? Subalit, naramdaman nyo man yan o hindi na po yun ang mahalaga. No? Kung sino man yung nagparamdam sa inyo na kayo ay importanteng tao, di rin po mahalaga yun. Kung kailan nyo naramdaman, di na rin po mahalaga yun. Ang mahalaga, malaman nyo po na totoo, importante kang tao. Mahalaga kang tao. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ay mahalagang tao. Ikaw ay mahalagang tao. Importante kang tao. Hindi ka tinitingnan yata ng puusap mo eh. Kalagay mo yan. Yugin mo yung balikat niya, sabihin mo sa kanya, ikaw ay mahalagang tao. Naniniwala ka ba? Sining naniniwala siya'y mahalaga, importanteng tao. Mga kapatid, yan. Walang kaduda-duda yan. Palampakan natin ang Panginoon. Bakit? Ang unang nagpahalaga sa atin, walang iba ang Diyos. Mababasa po natin dyan sa Genesis, kabanata 1, talatay 2, mga kapatid. Sabi dyan, siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Sino tinutukoy na siya? Ikaw, tayo. Ano daw po? Tayo, mga kapatid, sabi ng Panginoon Diyos, tayo ang mamamahala. Mga kapatid, imagine nyo, brothers and sisters, binigyan tayo ng dominion, binigyan tayo ng authority over sa mga hayop. Maliliit, mababangis, malalaking hayop, tayo po ang mayroong kapangyarihan at kapamahalaan sa kanila. Amen po ba? Now, brothers and sisters, dito makikita natin yung pagbibigay ng importansya, pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Sapagkat walang duda, para sa Diyos, mahalaga ka. Walang duda mga kapatid, lahat po tayo mahalaga, importante para sa Diyos. Ng mga minamahal kong mga kapatid, kita niyo po yan? Ano po yan? Ha? Sino makakahula kung ano yan? Yan ba'y tutube? Yan ba'y bubuyog? Yan ba'y langaw? Saan kayo? Letter C. Exam natin ngayon. Mga kapatid, lahat po kayo correct. 100%. Langaw po yan. Mga kapatid, tingnan mo nga yan katabi mo. Yan ba'y bangaw o langaw? At alam niyo po ba, brother, mga kapatid, sino yung natutuwa kapag nilalapitan siya ng langaw? Wala, di ba? Katulad niyo yan. Walang tao, brothers and sisters, na gusto na siya lapitan ng langaw. Lalapit pa nga lang yung langaw eh. Di ba? Nagaling minsan yung langaw, maingay. No, parang bubuyog. Talagang sinasaway na natin. Tinataboy na po natin. Kasi ayaw po natin sa langaw. Para po sa atin, sa karamihan, ang langaw ay walang kwenta. Hindi importante. Pero kung pagbabasihan po natin ng science, brothers and sisters, sa mga dalubhasa, sa pag-aaral tungkol po sa ecology, mga kapatid, makikita po natin na napakahalaga po pala ng langaw. Lingid sa ating kaalaman. Mahalaga po ang langaw, mga minamahal, para mabalance po ang ecosystem ng mundo. Sapagkat ang langaw, mga kapatid, nakikita po natin sila yung tinatawag ng pollinator. Kung bakit po may mga halamang ligaw, kung bakit po napakaraming halaman kung saan lugar, dahil po sa kanila. Sabi po ng science, mga kapatid, mas mabilis pa po silang magkalat ng mga pollens kaysa sa mga bubuyog at mga ibon. Itong mga langaw. Kaya napakahalaga po nila para sa na may mga halamang tumubo sa iba't ibang dako, sa iba't ibang lugar. At sila po yung nakakatulong, mga kapatid, upang mabulok agad yung mga bagay-bagay na dapat pong mabulok. Kaya siguro ayaw nating magpadapo sa langaw kasi ayaw nating mabulok.
Yung mga organic kong bagay, mga kapatid, sila po yung katulong. Kaya makikita po ninyo, sa buwan ng Mayo hanggang Agosto, napakaraming langaw. Di po ba? Brothers and sisters, at nahihiya ka pa, kung may dadapo sa langaw, sabihin mo, bagong ligo naman ako, bagong-bago ko pa, tapos dadapuan mo ako. Kasi ang tingin natin sa langaw, dugyot. Katulad ng... Hindi nang tatabi mo. Bagong ligo yan. Di ba? At alam niyo po ba mga kapatid, ang langaw, may katangian po silang katulad ng tao. Ano po yun? Bukod sa dugyot ng langaw, mga kapatid, meron po silang katangian katulad po sa tao. Ano yun? Maingay, malikot. Oh? Kaya kapag malikot at maingay ang katabi mo, langaw yan. Hampasin mo. Di ba yun, hampas ang langaw? No, mga kapatid? So, brothers and sisters, ang langaw din po ang nakakontrol ng mga peste. At ang langaw po ay pagkain ng mga hayop na kung saan ay mga insekto ang kanilang pagkain. Napakahalaga po ng langaw. Para po sa atin, wala silang importansya. Para po sa atin, mga kapatid, wala silang kwenta. Pero sa totoo, napakahalaga po nila. Pero gusto kong sabihin sa iyo, mas mahalaga ka. Kasi tao ka, nilalang ng Diyos, kawangis ng Diyos. Mas mahalaga ka kaysa sa langaw. Amen? Amen! Hindi ka ba natutuwa doon na mas mahalaga ka sa langaw? Sabi mo sa katabi mo, mas mahalaga ka sa langaw. Mas importante ka. Amen po? Kung yung langaw na itinuturing po natin, mga kapatid, na walang halaga, pero may halaga pala, ikaw na itinuturing ng Diyos na mahalaga, dapat mas meron kang halaga. Huwag mong walang pahalagahin ang sarili mo. Meron kang dapat talaga. Meron tayong dapat importansya. At dapat nakikita po yung importansya po natin, nakikita po yung kahalagahan ng bawat isa po sa atin. Higit po sa langaw, sapagkat higit ka sa langaw. Amen po ba? Mga minamahal kong mga kapatid, na brothers and sisters, pero alam niyo po, mga kapatid, importante tayong tao, yes, walang duda, mga kapatid, pero iwasan po natin, magpa-importante. Magkaiba po yun. Sa usapin pong mahalaga tayo, importante tayo, opo, totoo po yun. Pero, huwag tayong magpa-importante. Sabi nga ng iba, huwag kang magpabebe. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang pabebe. Minsan susuyuin ka pa para dumalo sa gawain. Pabebe ka eh. Minsan pipilitin ka pang kumain. Pabebe ka. Minsan ganyan tayo, pa-importante, mga minamahal. Opo. Importante kang tao, pero huwag tayong pa-importante. Tayong pabebe. Amen po ba? Ang minamahal sa gospel, na binasa po natin, mga kapatid, sa verse 12, sabi dyan, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho upa sa amin? Yan po ay reklamo ng mga unang tinawag doon po sa gospel. Doon po sa parable na binasa po natin, mga kapatid. Sila po yung mga unang tinawag na gagawa doon sa ubasan. At nung magbabayaran na po, magsasahod na, mga kapatid, anong kanila pong ginawa? Nagreklamo po sila sa may-ari ng ubasan. At ang kanilang reklamo, mga kapatid, kala po nila sila yung VIP, very important person, but nagkamali po sila. Kaya sila nagreklamo. At minsan ganyan po tayo. Pakiramdam po natin, tayo po ay napaka-importanting tao. Kaya nagpapa-importante po tayo. Yes, ulitin ko po, importante at mahalaga po tayong tao, pero wag po tayong magpa-importante.
Amen. Mga kapatid, purihin po natin ang dakilang Diyos. Kaya ang pagkat po natin yan, mga kapatid, iwasan po natin ang magpa-importante. Iwasan po natin magpa-importante, mga minamahal. Ang Kristiyano, hindi walang puwang sa atin na magpa-importante. Amen po? Dapat walang puwang sa'yo. Sabihin mo nga sa katabi mo, walang puwang sa'yo. Ang magpa-importante. Ang magpabebe. Amen! Mga kapatid, na ano yung dapat nating tandaan na mga bagay para hindi tayo maging alipin ng pakiramdam na ito. Kasi ito po isang attitude na umaalipin at tumutokso sa bawat isa. Lalo na po sa mga Kristiyano. Lalo na po doon sa maraming nagagawa sa gawain ng Panginoon. Yan po isang tukso. Magpa-VIP, mga kapatid. Magkaroon lang minsan ng title ng isang Kristiyano, VIP na ang kanyang pakiramdam. Hindi tayo dapat ganyan, mga minamahal kong mga kapatid. No? So dito makikita natin kung ano yung dapat po nating tandaan. Remember that we are all sought by God. Tandaan po natin, mga minamahal kong mga kapatid, lahat po tayo ay hinanap ng Diyos. Pare-pareho po tayong hinanap ng Diyos. Para ang kalalagayan po natin ay parang tupang naligaw. Yan po yung kalalagayan po natin, mga minamahal kong mga kapatid. Lahat po tayo parang mga tupang ligaw. At marami pong tao naliligaw hanggang ngayon, bagamat sila'y hinahanap ng Diyos, makikita natin kasi, napakahirap po talaga na maghanap, lalo na kung ayaw magpakita ng hinahanap. Nasubukan niyo na po ba maghanap? Pero pinagtataguan ka. Di po ba? Kung makita mo yung bata, kinurot mo, ikaw na bata ka, pinahirapan mo ako, nervous ako sa'yo. Di po ba? Mga kapatid, ang hirap pong maghanap, lalo na kung pinagtataguan tayo ng hinahanap natin. Marami pong tao, mga minamahal kong mga kapatid, ang sa kalalagayang ganito. Mas inibig pa ng marami ang dilim at manatili sa kadiliman kahit dumating na yung liwanag. Sino yung liwanag? Yung ilaw? Si Jesus. In John chapter 3, mababasa po natin yan, mga kapatid, na kung saan mas inibig pa ng marami na manatili po sa kadiliman, mga minamahal kong mga kapatid. Kasi nga, mas pinili pa po nila na mamuhay sa pagkakasala, mas pinili pa po nila, mga kapatid, na mamuhay sa kadiliman. Bagamat kasama po sila sa hinanap ng Diyos. Ang pinagkaiba lang po natin, ang edge po natin, mga kapatid, nung hanapin po tayo ng Diyos, pare-pares po tayo mga naligaw, brothers and sisters, pero hindi natin pinahirapan ang Diyos. Nagpakita po tayo sa Panginoon. Amen. Yan po yung lamang natin sa kanila. But sabi ng John chapter 3 verse 19 to 20, may mga tao po talaga sadya na mas piniling manatili sa kadiliman. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi madali ang maganap at nakakapagod ang paghahanap. Niwala po ba kayo yan? Pero nakakapagod man ang maganap, ang Diyos hindi tayo sinukuha. Hindi ka sinukuha ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka sinukuha ng Diyos. Diba? Kahit pumapalag ka, kahit ayaw mo sa liwanag, hindi ka sinukuha ng Diyos. Hinanap ka pa rin niya. Hindi siya sumuko sa atin. Kahit ang tigas-tigas ng ulo mo, ikaw ang black sheep sa pamilya mo, hindi ka sinukuha ng Diyos.
Amen! Amen. At hanggang ngayon, hindi sumusuko ang Diyos sa paghahanap sa mga tupang ligaw, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi siya napagod. Oo, tayo nakakaramdam ng pagod, pero ang Diyos hindi napagod. At hindi siya sumuko sa paghahanap. Kanino? Sa mga tupang ligaw, mga minamahal. Amen po. Amen. Kaya napakainam ng Diyos na ito. Napakabuti mo yung Diyos. Sino po tayo para pahalagaan ng Diyos? Tayo, minsan pag ayaw mo, di wag mo. Di po ba? Madali tayong sumuko. Madali tayong mainis. Kung ayaw mo, wag mo, ako na lang. At ang Diyos, hindi po tayo sinukuan, mga minamahal. Kita niyo po, iniwan niya ang langit para po sa atin. Taas na natin ang ating mga kamay, sabihin po natin, Panginoon, salamat po. Salamat po. Iniwan mo ang langit Iniwan mo ang para langit sa akin. para sa amin. Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe ang Diyos. Grabe si Jesus. Iniwan niya po ang langit para sa atin. Iniwan niya pansamantalang kasaganaan at karangyaan at kagandahan ng buhay sa langit para po sa atin. Ganun ka kaimportante sa Diyos. Ganun ka kahalaga sa Diyos. Iniwan niya po ang langit. Nabayubay siya sa krus dahil sa iyo, sa akin. Amen? Amen po ba? Grabe, no? Ganun katindi ang Diyos sa pagbibigay ng pagpapahalaga po sa atin. Pero nakakalungkot, hindi natin pinapahalagahan ang pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Importante ka sa Diyos, pero hindi mo pinapahalagahan. Hindi mo tinitreasure. Hindi natin tinitreasure, mga kapatid, ang pagpapahalaga na ibinibigay ng Diyos sa atin. Minsan pa nga katwiran natin mapagpatawad naman siyang Diyos. Minsan pa nga katwiran po natin, mga kapatid, mapagmahal naman siyang Diyos. Minsan pa nga katwiran po natin, may intindihan naman ako ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid. Pero ang tanong, kailan po natin matututunan, mga kapatid, na bigyan ng pagpapahalaga ang pagpapahalaga ng Diyos sa ating lahat? Pero ulitin ko, hindi sumusuko ang Diyos sa buhay mo. Amen. Nakabutihan po ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Sabi nga ng Bible, mababasa po natin sa Luke chapter 15, verse 4, na iniwan ng isang pastol ang siyam na putsyam upang hanapin ang isang tupang nawawala o naliligaw. At kapag nasumpungan niya yun, sabi ng verse 7, mga kapatid, ang buong kalangitan ay magsasaya. Ganun po, mga kapatid, ang salamin sa langit na makikita po natin kapag merong isang kaluluwang ligaw na nasumpungan ng Panginoon at siya'y nanumbalik, nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Ang buong kalangitan ay nagdiriwang. Ang buong kalangitan ay punong-puno ng kagalakan, mga minamahal. Kaya wag kang pabebe. Pag tinawag ka ng Diyos, lumapit ka agad sa Diyos. Pag sinaway ka ng Diyos, makinig ka sa saway ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Now, brothers and sisters, yan po yung unang dapat nating tandaan. Na bawat isa po sa atin, tayong lahat ay hinanap ng Diyos. Hindi ka dapat magpa-importante at wag kang
parang feeling very important person, lagi mong tatandaan, pare-pareho po tayong hinanap ng Diyos. Pare-pareho po tayong mga tupang ligaw na hindi sinukuan ng Diyos. Kaya wala kang dapat ipagmalaki sapagkat dati pare-pareho rin tayo ng pinagmulan at pinanggalingan. At pare-pareho tayong binigyan ng pagpapahalaga or importansya ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Ikalawa, na dapat po nating tandaan para hindi tayo maalipin ng pakiramdam na tayo ay mas sigit o mas mahalaga sa ibang tao. Mga kapatid, remember that we are all given the opportunity by God. Tayo po, mga minamahal, lahat, tandaan po natin na binigyan pare-pareho ng pagkakataon, ng opportunity ng Diyos. Iisa pong Diyos ang tumawag sa atin. Naniwala po ba kayo doon? Iisa pong Diyos ang tumawag sa atin. Sino dito yung ibang Diyos ang tumawag sa Kanya? Maliban kay El Shaddai. Sino po ang naniniwalang si El Shaddai ang tumawag sa Kanya? Taas po ang kamay. Palakpakan po natin sa El Shaddai. Nag-iisa pong Diyos ang tumawag po sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid, at napakagandang balita, tinawag ka po ng Diyos. Alam niyo po ba, tinawag po tayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Pagkat yung opportunity, no, makikita natin sa verse 2. Mababasa po natin dyan na binigyan niya po tayo ng opportunity, mga kapatid, na basahin po natin. Na magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Kita nyo mga kapatid, ang sabi po rito ng magkasundo. Ibig sabihin may agreement at sila'y nag-agree doon sa agreement. Tama po? Mga kapatid, isang opportunity na ibinigay po sa atin ng Diyos, mga kapatid, ay yung opportunity na mag-agree tayo sa kanyang agreement. Makipag-covenant po tayo kasi may covenant ang Diyos sa atin eh. At yun sa covenant ng Lord, napakahalaga po nun, yun po mga kapatid ay mag-i-exist, yun po iiral, yung po'y magkakaroon ng pangyayari, mabubuhay po yung covenant ng Diyos sa buhay ng tao kung ikaw ay mag-agree. Kaya napakahalaga po nun na binigay po sa atin. Hindi po tayo nilagyan ng Diyos, mga kapatid, ng salitang sasabihin sa bibig po natin. Ibig sabihin, hindi tayo binubusalan ng Panginoon. Hindi niya po tayo dinidiktahan na ito yung gagawin mo. Hindi ka pwedeng mag-disagree. Dapat agree ka lang ng agree. Hindi po siya diktador, mga minamahal kong mga kapatid. Sa totoo lang, lahat po tayo, pare-pareho po tayong may free will. Hindi niya po tayo diniktahan. Binigyan niya tayo, mga kapatid, ng kalayaan na piliin. Papayag ka ba sa agreement, sa covenant ng Lord o hindi? Pare-parehas po tayo doon na may kalayaan. Salamat sa Diyos, kaya ka naririto kasi nag-agree ka sa agreement ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan mo yung sarili mo. Isang opportunity na binigay po sa atin ng Panginoon, mga minamahal, ay makapaglingkod. Nakapaglilingkod ka dahil binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na makapaglingkod. Di po ba? Lahat po tayo, mga minamahal kong mga kapatid. At kaya po tayo binigyan, tinawag na maglingkod
Mga minamahal, para, ano? Pakibasa niyo nga po, yung malaking letra. Tayo ay tinawag para gumawa. Tinawag po tayo para gumawa. Binigyan ka ng opportunity ng Diyos na makapaglingkod. Tinawag ka niya para gumawa. Para may gawin. Para patunayan sa Kanya na hindi ka nga, na hindi siya nagkamali sa pagtawag sa iyo. Ako'y naniniwala na hindi naman nagkakamali talaga ang Diyos eh. Sino yung naniniwala dito nagkakamali ang Diyos? Mga kapatid, di po nagkakamali ang Diyos. Ang kailangan mo lang patunayan sa pamamagitan ng gawa. Kailangan po natin gumawa. Kasi tinawag ka niya, hindi para kung saan lang. Tinawag ka niya, binigyan ka niya ng opportunity na makapaglingkod para may patunayan tayo. Alin yun? Gawa. Tinawag ka niya para gumawa. Tinawag ka ng Diyos para may gawin. Anong gagawin po natin? Mga minamahal, manggulo sa gawain? Hindi ka dyan tinawag ng Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid. Para maging pasaway? Hindi. Hindi dyan tayo tinawag ng Panginoon. Hindi yan yung gawain na ibinigay sa iyo ng Diyos. Mga minamahal, sabi nga, mga minamahal kong mga kapatid, pakibasa nyo nga po. Napakakailangan ng buhay at pagsasayahin sa galing, takot at ligid. Enjoy your life with love and peace. Sino yung naniniwala po dyan? Maikli lang yung buhay. Hindi natin dapat sayangin sa kung saan-saang bagay. Sa away, sa galit, sa sama ng loob, sa puot. Kung saan-saan pa mang bagay. Hindi ka dyan tinawag ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi yan yung panawagan ng Diyos sa'yo. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi yan ang panawagan ng Diyos sa'yo. Hindi yan ang panawagan ng Diyos sa iyo. Hindi ka tinawag ng Panginoon sa basan, binigyan ng opportunity para mapuno ng inggit ang puso mo. Mga minamahal kong mga kapatid, tinawag ka ng Diyos para gumawa, gawa na kapaki-pakinabang para sa kanyang basan. Yung maliit na bagay na gagawin mo para sa Diyos, hindi natin dapat pagtalunan. Maliit at malaking bagay na ginagawa mo para sa Diyos o glorify Him, mga minamahal, hindi natin dapat pagtalunan. Amen? Lahat yan ay bahagi ng pagkakatawag ng Diyos sa atin. Bahagi ng opportunity para makapaglingkod tayo sa Kanya. Kaya huwag mong sayangin. Huwag mo na sayangin ang buhay na bigay sa iyo ng Diyos. Amen? Mga kapatid, buhay po natin, mapakinabangan ng gusto ng Panginoon. Amen po ba? Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Sabi nga dyan, enjoy your life with love and peace. Yan dapat ang pumuno sa buhay po natin. Yan po yung dapat na mapuno at makita sa pagkatao po natin. Mga minamahal kong mga kapatid. Now, ikatlo, opportunity na maging part ng kanyang kingdom. Yung opportunity na bigay po sa atin ng Diyos. Maging part tayo ng kanyang kingdom. Mga minamahal, gusto ng Diyos na makasama ka niya. Sino naniniwala na gusto siyang makasama ng Diyos? Talaga? Ha? Hindi ka nagdududa?
Sabihin mo sa katabi mo, gusto kang makasama ng Diyos. Parang di ka masaya. Naniniwala ka pero parang hindi ka masaya. Sino yung naniniwala na gusto siyang makasama ng Diyos? Baka naman nag-iisip ka, baka kunin na ako ng Diyos nila. Wag muna. Hindi na mahalaga yun. Kasi nasa kamay niya naman, nasa palad naman yung buhay po natin eh. Di po ba? Pero ang importante, mahalaga ngayon, mga kapatid, alam natin, naniniwala tayo na gusto tayong makasama ng Diyos. At hindi lang po yun. Take note, mga minamahal. Meron ka ba mga taong ayaw makasama? Pero gusto kong sabihin sa'yo, kahit ayaw mo silang makasama, gusto sila na makasama ng Diyos. May mga taong nandigatihan ka ba? May mga taong tumataas ang high blood mo? Tayo mo makasama? Ayaw mo makita? Ni dulo ng buhok? Parang ang sinisilihan sa apoy. Mga kapatid, ayaw mo silang makasama, ayaw mo silang makita. Sabihin natin, L lang na lang gante. Di po ba? Minsan ganun pa tayo eh. Super! But my dear, gusto ko pong sabihin sa inyo, tayo lahat gustong makasama ng Diyos, maging ang mga taong ayaw mong makasama. Ayaw mo man silang makasama, gusto silang makasama ng Diyos. Magugulat ka lang isang araw, magkikita-kita rin kayo sa langit. At nawa na, magkita. Di po ba? Kikita-kita rin. Isang patutunguhan po natin eh. Maliban na lang kung gusto mo sa kabila. Ayoko yun. Kikita-kita rin lang tayo. Sabihin mo, hindi sa langit na lang kami magkita. Eh wala namang makakarating sa langit na puno ng sama ng loob at galit. Correct. May iwan ka. Baka yung ayaw mong makita, nasa langit. Ha? Eh, ewan, kayo. Kung nasaan ka. Yun ang problema. Nakuha niyo po? Mga minamahal? Kaya hindi po natin dapat masyadong pa-importante yung sarili po natin. Pakiramdam natin tayong mas mahalagang tao. Hindi matutuloy ang gawain kung wala ako. Oy! Hello! Marami ng mga taong nawalang ganyan pakiramdam dito sa gawain. Siya na yung importanteng tao tingin sa kanyang sarili. Brothers and sisters, wala ka man, wala man ako. Sabi nga, kung walang magpupuri sa Diyos, pati mga bato, kayang gawin ng Diyos na magpuri sa Kanya. Wala tayong matutuloy ang gawain. Huwag tayong masyadong feeling importante. Huwag kang pabebe. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang pabebe. Nakukuha niyo po ba, mga kapatid? No? So yan, brothers and sisters. Ikatlo, mabilis lang po tayo. Remember that we are all entitled to God's goodness. Lahat po tayo ay may karapatan, mga kapatid. Entitled po tayo, may rights po tayo, saan? Sa kabutihan ng Diyos. Mababasa po natin yan sa verse 13 and 15 na kung saan yung mga unang tao, tinawag po ng may-ari ng ubasan, nagreklamo, bakit naman pinagpare-pareho mo ang bayad sa amin? Samantalang kami nainitan. Samantalang kami ang tagal na sa gawain, bakit pati sila yung mga bago pinagpapala mo?
Di ba parang ganon, mga kapatid? Kinwestiyon nila yung karapatan, yung authority nung may-ari ng ubasan. Huwag nating questionin mga kapatid ang authority ng Diyos. Nasa kanyang desisyon, mga kapatid. Ang goodness ng Lord, tandaan po natin, ang kanyang kabutihang loob ay blessing. At nasa desisyon po ng Diyos kung sino ang kanyang pagpapalain. Amen. Matagal na ako, brad eh. Bakit kaya hindi ako pinagpapala? Hindi ko rin alam. Bakit naman yung bago lang eh? Kawi-welcome nga lang kanina. Pinagpala na ng Diyos. Pinilit nga lang nang nagsama sa kanya dito, pero pinagpala yung nagsama hindi. Bakit? Yun ang goodness ng Lord. Hindi mo dapat questionin yun. Nasa kamay po ng Diyos kung pagpapalain ka niya. At pag nakita ng Diyos, nakarapat dapat ka na talagang tumanggap ng biyaya at pagpapala, walang makakapigil. Pagpapalain ka talaga ng Diyos. Amen? Yung million ni Sister Queenie, darating na yun. Amen po? Totoo naman yun eh. Pwede bang, meron bang pwedeng umadlang sa gustong gawin ng Diyos? Pero minsan ang tao, mas malupit pa sa Diyos eh. Gusto mong hadlangan, minsan, na pagpalain ng Diyos ang isang tao. Dahil sa personal mong nararamdaman. Huwag kang ganun. Masyado ka naman selfish. Hindi ka naman mahilig sa peace. Pero selfish ka. Hindi ako selfish ah. Good morning. Di po ba? Mga minamahal ko mga kapatid, anong paki natin kung gustong pagpalain ng Diyos ang katabi mo? Nasa Diyos po yun. Lord, bakit naman yung katabi ko ang tangos ng ilong ako hindi? Hindi ka pwedeng magreklamo doon. Nasa Diyos po yun. Alam na namang ibigay sa iyo lahat, swerte ka naman. Amen po ba? Tingnan niyo si Mahal, buwato ng boyfriend. Pero wala na siya. Sa malangit nawa. Amen po ba? Mga kapatid, kaya nga, mga minamahal, ingatan po natin ang ating sarili na maging alipin. Sabi po doon sa quotation, salamat sa nag-post, ang blessing na tinatanggap mo ay tanda ng kanyang kabutihan. Tandaan natin, pinagpapala ka ng Diyos, yan ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen. Mga kapatid, doon sa isang quotation, ay basa niyo po. Do not ask us to God your footsteps. You're not leading to the truth. Kung iano po natin yan, huwag mong hingin sa Diyos na pagpalain ka niya kung hindi ka naman kumikilos at gumagalaw. Hindi ka pwedeng pagpalain ng Diyos kung wala kang ginagawa para pagpalain ka niya. Nakuha niyo po? Amen. Sino yung naniniwala rito na kahit maghapon lang siya sa bahay na walang gagawin, pagpapalain siya ng Diyos? Paniniwala mo yun.
Ba't ang Diyos hindi magikero? Tandaan po natin na isang wish mo lang, hindi ka naman taga-channel 7, taga-channel 2 ka eh. Saan ba yung wish ko lang? Okay, dali na, tama ako? Di po ba? Mga minamahal, do not ask God to guide your footsteps if you're not willing to move your way. Lord, gabayan mo po ang buhay ko. Lord, nawa matupad ko yung pangarap ko. Paano matutupad ang pangarap mo? Hindi ka nga kumikilos at gumagawa para sa pangarap mo. Diba? Hihingi ka ng bahay. Halimbawa, Lord, pengin kong bahay. Ganitong bahay ko. Hindi kahit nga iguhit mo yung gusto mong, yung dream house mo, hindi mo nagagawa. Doon pa lang sa pagguhit mo o paggugupit mo ng gusto mong bahay, mga minamahal, humahakbang ka na eh, at hindi lang hanggang doon. Ang mahalaga dyan, meron kang ginagawa para mabuksan ang pintuan ng biyaya. Nagpipray naman ako eh, Brad! Sister, brother, maniwala ka. Kung hanggang pray ka lang at hindi mo susundan yan ng gawa, maniwala ka, walang mangyayari sa'yo. Gutom ka. Binibless ng Lord ang mga taong may ginagawa para i-bless niya. Wala po ba kayo doon? Amen. Binibless ng Lord yun. Mga minamahal. Tingnan nyo, minsan, yung mga taong hindi mo nga makita sa prayer meeting eh. Yung mga taong hindi mo nga makita na nagsisimba. Pero bakit mayaman? Bakit mapipera? Alam niyo kung bakit? Kasi masisipag sila. May ginagawa sila. Dinodoble nila yung oras nila. Pati yung gabi, ginagawa nilang araw. Sino ba naman ang Diyos na kapag nakita na talagang ginagawa mo yung lahat, nagsisikap ka, ay hindi ka pagpalain ng Diyos. Eh kung yung mga tao nang hindi nagsisimba, yung mga tao nang malayo ang puso sa Diyos, pinagpapala ng Diyos. Kung pa kaya, na lagi kang naririto sa gawain, sa prayer meeting, kahit sa prayer meeting, kahit malalim yung hagdanan pupuntahan mo, kahit mataas ang aakyatin, aakyat ka, kahit puyat ka, talagang maglilingkod ka, ikaw pa kaya ang hindi pagpalain ng El Shaddai? Ang kulang lang sa atin, mga kapatid, wala tayong ginagawang hakbang para mabuksan ang blessing ng Lord. At ulitin ko, hindi po tayo dapat magpa-importante. Eh, anak naman ako ng Diyos, pagpapalain naman ako ng Diyos. Uy, ilang taon ka ng ganyan. Kaya tingnan mo, yung buhay. Amen po? Mga minamahal kong mga kapatid, napakahalagang bagay. Pakibasa niyo nga po. Sabihin mo sa katabi mo yan, hindi ka dapat. Hindi ka dapat naiinggit. Hindi mo dapat pinagsisilosan. Ano naman itong Diyos na to? Ulitin ko, nasa desisyon ng Diyos kung sino ang kanyang pagpapalain. Kung ang katabi mo gustong pagpalain ng Diyos, hindi ka dapat magselos sa katabi mo na pinagpala ng Diyos. Amen? Mga minamahal, nakukuha niyo po ba? Hindi tayo dapat nagsiselos sa mga pinagpapala ng Diyos. Tingnan niyo yung gate ng mga unang tinawag. Di ba? Ang sabi nila doon, isang oras lang silang gumawa, samantala kami maghapon. Nainggit sila eh. Nagselos sila. Ba't pare-pareho yung bayad sa amin? Gusto nila higit sila. Ganyan yung mga tao. Ako na una rito, kaya akong pagpapalain ng Diyos. Ang tagal ko na sa gawain, kaya akong pagpapalain ng Diyos. Pero tandaan nyo, sabi ng verse 16, mga kapatid, may mga nauunang nahuli.
Bakit yung mga nauli, ay yung mga nauna, mga kapatid, alam niyo kung bakit? Kung sino pa yung matatagal sa gawain, sila pa ang pa-importante. Pero yung bago tawagin mo, yes Lord. Bago ka man, matagal ka na sa gawain ng Lord, hindi ka dapat pabebe. Pag ang feeling na very important person, pare-parehas lang tayo dito, pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos. Walang special dito. Ang hirap naman, special child. Amen? Bakit nga ba tinawag ng special child yun? Mga kapatid, kung makakasagot, yung mga special child. Ha? Kasi, nangailangan ng extra care. Di ba? Ang tagal mo na sa gawain, hanggang ngayon, kailangan mo rin ba ng extra care? Ikaw pa yung, sige na, inaamo-amo. Huwag ka na magtampo, ganun talaga eh. Ay, charot ka. Di po ba? Mga minamahal. Ano ba yung ibig sabihin ng charot? Di po ba mga minamahal? Di tayo dapat ganon. Dapat nga ikaw matagal na sa gawain, ikaw na yung matanda sa gawain, ikaw na yung may tahid sa gawain, ikaw dapat yung umuunawa kaysa inuunawa. Tama. Amen po ba? Mga minamahal kong mga kapatid, dapat matagal ka na sa gawain, hindi ka napasaway, pero hanggang ngayon sinasaway ka pa. Dapat ikaw na nga ang kasamang saway. Di po ba? Mga kapatid, tama po ba yun? Hindi ka na dapat ganun. Iba ka na eh. Ang minamahal kong mga kapatid. No? Kaya nga, brothers and sisters, hindi tayo dapat nagsaselo sa mga taong pinagpapala po ng Diyos. Kapag ginawa po natin yan, dahil lahat po tayo ay anak ng Diyos, kapag ginawa po natin yan, one day, pakibasa nyo nga po, isang araw iiyak tayo dahil ibinigay na ng Diyos ang blessing na para. Ayun po tayo lahat, mga minamahal, at ako'y naniniwala na sa araw na ito, tinakda ng Diyos na pagpalain kayo. Ito yung araw na kung saan, yung araw na iniintay mo sa buhay mo. Ang pintuan ng blessing ng Panginoon ay dumaloy sa buhay mo. Sa iyong pamilya, sa iyong tahanan. Wala po ba kayo? Minamahal? Basta tandaan lang natin, simpleng mensahe ng Panginoon. Sa araw na ito, mga kapatid, importante tayo, mahalaga tayo, at ang Diyos nga ang unang nagpahalaga po sa atin, nagbigay sa atin ng importansya, pero huwag naman natin abusuhin ang pagpapahalaga ng Diyos sa bawat sa atin. Pahalaga natin ang kanyang pagpapahalaga. Huwag tayong masyadong feeling very important person. Para maiwasan yan, mga minamahal kong mga kapatid, lagi nating tatandaan, babalikan. Na pare-pareho tayong hinanap ng Diyos at kanyang nasumpungan. Pare-pareho po tayong naligaw ng landas. Mga kapatid, kaya wala tayong kahigitan sa iba. Ang maganda nga lang, nung hanapin po tayo ng Diyos, hindi natin siya pinahirapan. Kung meron man nagpahirap dito sa Diyos, matagal na panahon na tinatawag ng Diyos, mga kapatid, maganda rin balita. Hindi napagod ang Diyos sa'yo, hindi siya sumuko sa'yo. Imagine kung sumuko ang Panginoon,
at hindi kanyang kinulit. Kaya napakahalaga po sa paghahanap ng salitang katyagaan. Iniwan po ng Diyos ang langit. Iniwan po ni Jesus ang langit para masumpungan lang ang bawat isa sa atin. Kita niyo kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. Remember, mga minamahal kong mga kapatid, ng bawat isa po sa atin, tayo pong lahat ay binigyan ng oportunidad, pagkakataon ng Panginoon, opportunity na mag-agree sa kanyang agreement, sa kanyang covenant upang ito'y mangyari sa buhay po natin. Opportunity na makapaglingkod at tinawag ka ng Diyos sa ministry ito para gumawa. Tinawag ka ng Panginoon ayon sa kanyang dakilang plano at sa kanyang dakilang kalooban. Binigyan tayo ng opportunity na maging bahagi ng kanyang kaharian. Ulitin ko, gusto kang makasama ng Panginoon, pati na ang mga tao ayaw mong makasama. Hindi mo man sila gustong makasama, hindi mo man sila gustong makita, pero gusto kong ibaon mo sa isipan mo, itanim sa iyong isipan sa umagang ito, na kahit ayaw mo silang makasama, gusto silang makasama ng Diyos, kasama ka. Wala kang magagawa doon kasi iba ang pamantayan ng tao sa pamantayan ng Diyos. Iba ang plano ng Diyos sa plano ng tao. Iba ang isipan ng tao sa isipan ng Diyos. Hindi natin pwedeng questionin. Bakit pati kaaway mo pinagpapala ng Diyos? Bakit yung ayaw mo mapagpalain ng Diyos ay pinagpapalat dumadali ang blessing sa buhay ng tao yun? Minsan, mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, pagpapala mo sana'y tuloy-tuloy, parang agos sa ilog, na walang makakapigil. Pero dahil sa sala mo, dahil sa kasalanan mo, ano yung kasalanan? Yung galit, yung sama ng loob, yung gift sa puso ng tao, yan pumipigil sa blessing na dapat ikaw ay tumanggap kasama ng mga tao ayaw mong pagpalain ng Diyos. At kung meron man sa atin na pinagpapala ng Diyos, huwag kang magsiselos. Kung meron man sa atin makarating sa ibang bansa, magpuri ka para sa Kanya. Magpasalamat ka para sa Kanya. Dahil sa ginawa ng Diyos kanyang buhay. Pag may umaangat man sa atin dito, mga minamahal kong mga kapatid, dapat ka magpuri sa Diyos. I-commend mo siya. Dahil ang Diyos ang nagpala sa buhay ng tao. Ang grasya, ang biyaya, ay nasa desisyon ng Diyos. At ang blessing, tandaan nyo, yan ay bahagi ng kabutihang loob ng Diyos. Hindi mo pwedeng diktahan ng Diyos kung sino ang kanyang pagpapalain at hindi. Hindi ka pwedeng maglista ngayon at titingnan mo yung attendance. Lord, chechikan ko yung mga gusto kong pagpalain mo. Hindi mo pwedeng ganunin ang Diyos. Mas alam ng Diyos kung sino yung mga nasa attendance ngayon, sino yung mga naririto ngayon ang kanyang gustong pagpalain. Baka hindi mo alam at hindi mo pakiramdam na ikaw ang pagpapalain pala ng Diyos, pero ikaw ang napili ng Diyos. Your brothers and sisters, kaya hindi natin po pwedeng questionin yung pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ng isang tao. Amen po ba? Taas mo yung kamay, aming mapagpalang Diyos, na may gawa ng langit at ng lupa. Ang lahat ng sayo, Panginoon, ay nakasalalay ang desisyon. Walang hindi ka mapangyayari sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na walang bagay na mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, sa pagkakataon ito, Panginoon, naniniwala kami ng araw na ito
ay araw na gawa mo. Araw na itinakda mo. Ang sabi ng Panginoon, sa araw, maluluha na lang kami at naiiyak dahil tinanggap na namin ang pagpapala. Matagal na namin hinihintay na alam namin, pinaniwalaan namin, gagawin mo sa aming buhay. Ang napakahalaga lang, manatili kaming tapat. Katapatan sa iyo, Diyos, ang dapat pong maghari sa buhay namin. Hallelujah. Nagpapakumbaba, lumalapit sa'yo, Ama. Lahat sa buhay ko ay tingin sa iyong mata. Ako'y hindi karapat-dapat na tumanggap ng anuman. Ako'y makasalanan, walang kabuluhan, ngunit iyong pinahalagahan. Nagpapakumbaba, lumalapit sa'yo, Ama. Lahat sa buhay ko ay tingin sa iyong mata. Ako'y hindi karapat-dapat na tumanggap ng anuman. Ako'y makasalanan, walang kabuluhan, ngunit iyong pinahalagahan. Wala akong maipagmamalaki, wala akong maipagmamakuri. Ang lahat sa buhay kong ito ay galing sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Wala akong maipagmamalaki, wala akong maipagmamakuri. Ang lahat sa buhay kong ito ay para sa iyo. Maghari ka, Panginoon. Wala akong maipagmamalaki, wala akong maipagmamakuri. Ang lahat sa buhay kong ito ay galing sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Wala akong maipagmamalaki, wala akong maipagmamakuri. Ang lahat sa buhay kong ito ay para sa iyo. Maghari ka, Panginoon. Kumilos ka, turuan mo ako laging pakumbaba. Kumilos ka, turuan mo ako laging mapakumbaba. Brothers and sisters, napakainam na lagi po natin dapat alam kung saan tayo lulugar, kung saan tayo dapat.
Lagi nating alalahanin, oo, mahalaga tayo sa Diyos, pero huwag naman natin masyadong enjoy. Magdala ito ng isang bagay na ikakapahamak po natin ng pakiramdam na mas mahalaga ka kaysa sa iba. Lahat tayo pinalagahan ng Diyos. Namatay si Jesus at nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang para sa iyo, sa ilan, kundi para sa ating lahat. Mabuting Diyos, aming Ama na nasa langit, salamat po, Panginoon. At patuloy mo kaming turuan na magpakumbaba upang ang biyaya at pagpapala ay patuloy na dumaloy sa buhay po namin. Naririto kami sa banal mong harapan, nakataas ang aming mga kamay, tanda po ng pagsuko, tanda po ng pagpapakumbaba, na inaamin namin na wala kaming magagawa kung hindi mo kami i-bless. Sapagkat ang blessing na hinihintay namin na darating sa buhay namin ay nasa iyong desisyon. Subalit sa araw na ito, sa pagkakataong ito, Panginoon, aming pinaniniwalaan at aming inaangkin ng araw na hinihintay namin ay ang araw na ito. Ang araw na bubuhos mo ang biyaya. Ang araw na tatanggapin namin ang pagpapala. Naniniwala kami ng araw na ito, Panginoon, ang araw na itinakda mo upang lahat ng matatagal naming mga kahilingan ay tanggapin namin at may iubig namin, Panginoon. Sa oras na ito, my dear brothers and sisters, manalangin ka sa Panginoon, humingi ka ng 3 kahilingan. Kahit matagal mo na hinihiling sa Diyos, hilingin mo pa rin ngayon. Manalig ka na ito yung araw na ginawa ng Diyos para ang biyaya at pagpapalang para sa iyo ay ibigay mo na. Panginoon, narito po ang aking mga kapatid, patuloy po Diyos na dumadalangin sa banal mong harapan at sila'y po aking sinasamahan. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, kami dumudulog sa trono ng iyong biyaya at pagpapala. At patuloy po namin inaasahan at inaangkin, Panginoon, na ito'y mangyayari, magaganap sa buhay po namin. Yung matagal na po namin iniintay, dumating na. Tinanggap na po namin. At ang himala ng Pasko ay dumating sa buhay namin. Salamat po ng marami sa biyaya at pagpapala, Panginoon. Mga kapatid, binubuhos ng Diyos, kanyang biyaya at pagpapala, at ang himala ng Pasko ay nasa ating lahat na ngayon. Salamat, maging masaya ka, maging matagumpay ka at magpatuloy ka na may pusong mapagpakumbaba sa banal na harapan ng Panginoon na nagsasabing, salamat Panginoon, pinalagaan mo ako, hindi kita bibiguin sa pagpapahalagang ibinigay mo sa akin. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Lord to God. Bago tayo pumasok sa unang panalangin, mga kapatid, gusto ko lang po ipaalala sa inyo sa araw po ng Sabado, ating pong diocesan. Diocesan po yun. Ibig sabihin ng diocesan, mga kapatid, higit po tayong mas marami kaysa sa ngayon. Mga kapatid, yun po yung ibig sabihin ng diocesan. Kasi buong province po yun ng Benguet, ng Baguio. Ibig sabihin po niyan diocesan. Kahit yung mga taga-Bugyas, mga kapatid, dapat nandito. Kahit yung mga taga-Taloy, dapat nandito. Kahit yung mga taga-Samar, dapat wala rito kasi Samar po sila. Amen po ba? Ibig sabihin, nasa Benguet lang po. Lahat ng prayer partners dapat. Yun yung dapat. Kung mayroong 4 dapat sa Sabado, dapat lahat ng prayer partners. Amen po? Mga kapatid? At sa Sabado, mga kapatid, lahat po ng nakasulat na pangalan dito, sila po yung may mga birthday sa buwan ng September. Paghahanda natin sila sa araw ng Sabado. Amen po? Paghahanda natin sila. Kanino galing ang handa? Sa kanila. Sila may birthday eh. Di po ba?
Kung sino-sino man yung mga pangalan, di ko na isa-isahin. Sasama natin to sa panalangin, mga kapatid, na huwag silang magbatigas sa Panginoon. Maganda sila sa Sabado. Amen po? No, mga kapatid, kaya mag-agree po tayo dyan. Maniwala kayo, ipuin sila ng Diyos, pagpapalain sila ng Lord. Amen po? At taas natin kay Lord lahat po ng bagay na gusto po natin pabasbasan at manalangin po tayo. Mabiyayang Diyos, Ama naming nasa langit, Ikaw ang Diyos na pinagbubula ng buhay at Ikaw ang bukal ng buhay. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa sa amin at hayaan mo dakilang Diyos na ito'y basbasan lahat ng hawak ng aming mga kamay. Bigyan po ng kapangyarihan, O Diyos, at magamit na instrumento ng kagalingan, kalakasan, kalusugan ng mga taong nangangailangan, Panginoon, ng iyong biyaya. Pagpalain mo rin ang aming mga pamilya, ang aming mga trabaho, aming mga negosyo, at gayon din ng Diyos sa mga kapatid namin na sulat kanilang mga pangalan sa munting papel na ito na sila sa buwan ng Setyembre ay may magdadaos ng karawan. Maaaring iba po sa kanila ay tapos na, maaaring iba po sa kanila ay sakto lang, Panginoon. Kaya dalangin po namin, patuloy mo silang biyayaan, pagpapala na material at pinansyal upang sa araw po ng Sabado, makasama namin sila, Panginoon. At pagpalain mo po, Panginoon, ang aming mga pangarap at mga balakid sa buhay, ngayon at magpakailanman, at maging ang mga council, Panginoon, bless mo po lahat ng workers, ng staff, maging worship team, mga awit, manunugtog, at mananayaw, Panginoon, ng iyong dakilang kubasan. Sa lugar na ito, patuloy ka aming dadakilain, kaya naman sa araw ng Sabado, Panginoon, anong gagawin natin?